Mga Chong, kamusta? Good. Oh, good, sir. Ito po, maganda pa rin. Ay, That's good. That's good to hear. Yeah, and thank you so much for being here. So, alam ko I'm really bad at doing intros, pero I'm still gonna do it anyways. So we have Indelible Ink September Artist of the Month, which is telling me mismo. And I'm very happy and very blessed to be talking or having a conversation with these guys, uncovering their songs and understanding saan ba sila nagsimula and kung ano ba mga future plans. So, mga Chong, kamusta? Kamusta ang pagiging Artist of the Month sa Indelible Ink? masaya po na mabigyan ng opportunity. Kasi first time namin to actually. Tapos, first time din namin ma-interview sa podcast. So, ayun. Masaya. Thankful and grateful din. Yo, that's good to hear. So this is the first of everything. So, paano ba yung naging process? Kasi to be honest, I've worked with JL Indelible Ink before and di ko rin talaga alam kung ano yung process into becoming an Artist of the Month. So for everyone that's gonna be listening to this, paano ba yung naging process nyo in becoming the Artist of the Month for Indelible Ink? Actually, so siguro context lang po sa group kasi namin, ako yung external affairs officer. So most likely ako yung lumalabas na connect with people. And then yun, na-meet ko one time si Ma'am JL. And then, paano ba, interactions, Facebook. Tapos, ayun, eventually, nag-PM siya. Parang, can you be our Artist of the Month this September? So, wala pong masyadong rigid na process. Just, PM, ganun. Mm-hmm. And you guys are currently active din naman with doing gigs, right? Yes. That's good to hear. Well, let's start from the beginning. So, in your own stories, guys, paano ba nagsimula si Telling Me mismo? From the very beginning. Roro, gusto mo take yan? Mas maganda si Edison sumagot niyan. I volunteer, Kuya Well. I don't. Hindi, si Edison maganda kasi siya yung pinaka nag-top sa lahat. Sige. Kasi nag-start kasi yung TMM. Actually, high school, team kami ng high school lahat, di ba? And then kami namang apat ni Nicole, Vince, at saka ni Ruru. Yan, magka-same batch kami. Tapos si Well naman, Kuya Well, yan. Kuya namin yan eh. Ano siya, upper year namin or kumbaga seniores namin. Senior. So, ayun, noong high school, nag-form kami ng band ni Ruru, kasama yung drummer namin na si Joselito, shoutout sa'yo boy. Tapos siya kasama si Johan. So, nag-form kami ng band na si Sim. Tapos si Maga, na-jam namin siya nung high school since, ayun, magkaklase nga kami. Tapos doon nagsimula yung band namin in terms of musicality or kumbaga in terms of music. Tapos after years nag-college, ayun, medyo naging busy na kami. Lalo na si Nicole kasi sa UP siya. So kami, nagja-jamming pa rin kami nila Joselito, nila Ruru. Tapos doon pumasok si Vince. And actually, high school friend pa rin naman namin. High school friend na namin si Vince noon. And then, pagdating ng college, nakakasama na namin siya ng jamming. Ayun, tapos minsan kasama na rin namin sa mga cover. And then eventually, kaming tatlo ni Ruru at ni Vince is nag-audition sa music ministry sa Feast. Ayan, doon nagsimula yung band naming tatlo. And then nag-PM sa amin si Nicole na, guys, parang gusto ko gumawa ng banda. Try natin gumawa ng kanta. So ayun, we work on a song and that song is Move On. Move On. Ayan. So ang Move On na pinakauna namin winner out na kanta
Ako, si Ruru, si Vince, si Nicole, si Joselito or JL, and then si Charles. Siya yun yung Ah. first naming drummer. Na nasa Yun New yung first Zealand na na- ngayon. Nasa New Zealand lang. So, nung workout namin yung move on, grabe goosebumps namin. Sobrang enjoy, sobrang saya yung process. Nag-start kaming gumawa na talaga ng banda. And then, start naming i-record yon para na rin sa huling alaala sa amin ni Joselito bago siya lumipad ng New Zealand. So, we formed this band. And then, unang-una di namin talaga alam yung gusto naming pangalan. Kasi, yun talaga yung pinakamahirap eh. Different persons, different personalities. So, ayun, nag-uusap-usap kami. Dapat kasi talaga, since ang pinaka-goal namin is to express ourselves and the feelings that we feel through music. So, ang unang suggestion sa kanila is telling myself. Sasabihin ko ba yung joke time o yung pang kaya telling myself dapat yung namin tawag nito pangalan ng banda. Tapos kaso nga lang Yun ba? medyo common kasi tapos nagsuggest si Chard, what if lagyan natin ng pangalan ng tao? Ganyan. Isip kami ng pangalan. Tapos Parang sunod naman telling something, parang ganun pangalan. something kasi parang telling Juliet ganon, telling Tiara. Tapos may nagsuggest naman, maganda pre yung may ibang language sa dulo. Ako Yun yun, na ako yung nagsuggest. sabi ni Nicole, mix and match Gusto ko natin yung Spanish. dalawang language. Spanish. Ako si Artehan. Si Pilosopo. antok na gusto ko na matapos lahat. Kasi gabi Ginawa kami ko yung nagbe-brainstorming kami ng gabi. Pupuy. Tapos, puyat namin. Kakagaling na namin na recording yun eh. Sabi ko, ako gusto ko na matapos lahat. Google Translate ko ngayon si myself. Tapos doon lumabas si me mismo. Sinuggest ko sa nila, telling me mismo. Tapos, doon na form yung name namin and doon nabuo yung band namin na telling me mismo. So from that day, we are called Telling Me Mismo. Sinof-launch namin sa social media accounts namin. Nag-record kami ng songs. Ayan, tapos hanggang ngayon, nandito namin sa Spotify with Sir Erwin. Pero, kinabukasan, doon lang nalaman ni Vince. Oo, Kasi, Kaya sila nalaman ni Vince kasi night shift siya nun. panggabi ako noon. Ay, rinig ba ako? Panggabi Yeah. ako noon. Umaga nila inano yun. gabi nga, Alam ko umaga yun. Pero, basta kinabukasan na talaga after shift ko na or parang mga bandang lunch ko na nalaman, lunch break ko ata. Sabi ko, okay, ito na yung pangalan namin. Medyo na-delay ng onte yung yung sa'yo. pag gising niya, okay, meron na. Ito na yung pangalan. Yung mga drummer namin, lumipad na si Joselito, nag-iwan na lang siya sa amin ng kanta pangalan Move On. Tapos, eto naman si Nicole. Enter Nicole. Kay Nicole naman ang song na Kanlungan. All throughout Kanlungan siya yung kasama namin. Habang nagre-review ako ng board exam, kasama namin siya sa mga paghihirap. Hanggang ma-record at ma-release yung Kanlungan. Tapos, pumunta naman siya ng Australia. So, eto naman si Baka Kuya. baka mali to si Sir Irvin. Kasi, Nicole po Okay lang. as in letter M, hindi ako yung Nicole. Isaiah Isaiah na lang. Isaiah. First name. Pag Yung second drummer namin. Second drummer. Parang may, mapapansin mo, parang may sumpa kami na yung mga drummer namin. Sangkat lang. Nangigib ang bansa na, no? Tapos, ayun, ito naman, naghanap kami ng drummer. Since si Welro, kuya ni Ruro, tapos, ayun, soon to be husband na May may kwento pa dyan eh. May pinagpipilian kami, which is dalawa yon. Then, binase namin sa availability. So, kami, since kapatid naman din ni Ruru, seniors namin, hindi naman nalalayo sa edad, at saka close din naman namin. So, we decided with Kuya Roy. naninira ng yan, drums. Tapos ayun, ito na kami.
Di naman And then, di naman nagna-nice set pops, pero cymbals, hindi naman ganun. Yung ano Madalas. namin, Madalas. yung deciding factor namin, tinanong muna namin siya, aalis ka ba ng bansa o hindi? Kasi Hindi nga, Nilipat lang. hindi. Ng bahay. Nung sabi niya hindi, okay, sige, pasok ka na. Pasok na. And then, Nilipat ayun. ang bahay. Oo. Tapos, ayun, si Charles, nag-release, with Well kasama namin siya. Ginawa namin all throughout yung Laya journey namin kasama siya. Tapos, after Laya, nag-release ng Laya. Tapos, si Charles naman, kwento ko na din, na nag-propose si Charles sa girlfriend niya that time during our Laya phase. So, after ng Laya phase namin, nag-focus siya sa marriage sila and we respect his decision naman para sa hiatus. And then, ayun, he officially said na alis na daw siya ng band and we all accept naman kasi no hard feelings kasi kaibigan pa rin naman namin siya and we respect his decision. So, ayun na. Kami na lima natira. And that's it hanggang ngayon. Yeah, and it's good that the band started having a relationship first before being a band. Kasi I've talked to a lot of people and madalas na mga occurrences kasi is nagiging magkabanda sila and then nagsa-start yung friendship. Whereas for you guys, nag-start kayo as a high school band and then alam mo yun, nag-form ulit dito. Now my question is, from high school till now, ano yung sa tingin niyo naging maturity niyo when it comes to music? Kasi I'm pretty sure na iba pa talaga yung style, iba pa yung way paano kayo tumugtog back then and then right now. Ano yung mga things na natutunan nyo as alam mo yun, as a band and as you know, as you guys individually? Ruro? Sige, ako muna. Start muna ako. May task ng kamay. Naging formal. Ako po. Hindi kasi Hesitation pala. nag-start kami as high school band. Doon nabuo na kami. Masasabi ko nabuo yung connection namin through music and friendship. Kaya mas ganun yung solid yung tropa namin that time. Meron din kasi point sa life namin na napapost kami sa music kasi yun, na busy sa college life, work, and so on and so forth. Ang nangyari is more on individuality, which is enhancement ng music skills, kanya-kanya. So yung iba, possible na ikinig ng different genres. Yung iba is patuloy na gumagamit ng instruments and so on. Ang pinaka nakaka-amaze lang sa part na yun is kahit ang tagal na namin hindi nakapag-jam dati, mature pa rin yung band namin sa isa't isa kasi music yung mismo nag-connect sa amin and nakagawa kami ng banda. So what I'm saying is in terms of maturity ng band namin, masasabi kong kami po ay isa sa mga beginners pa lang pero may makakasabay. Ba? Hindi nga siya makakasabay kasi yung comps namin once na nasa stage na kami or tumutugtog, masasabi kong mature po yun. Pero yung skills, marami pang need sa amin i-improve. And open po kami for improvement. Every day, I know each of members nag-work out para mas gumaling sa kanya-kanya naming field. Yun yung sa side ko. Baka may add kayo. May add lang ako dun. Special mention ko na rin isa kasi sa factors nung when it comes sa musicality namin. Big help sa amin nun, especially nung bumabalik pa lang kami sa music ulit. Tapos binibuild pa lang namin yung ano namin, yung ano term din kasi kung paano kami tumugtog as a band. Si Charles yung since kasi sa church siya na nag-music director na rin. Pagdating sa music siya yung pagdating sa amin siya yung musically inclined. So Yes. from him na nag-guide niya kami dun sa ano na yun. So
Kaya yung parang nakatulong din yung mga naturo niya, yung guidance niya sa maturity ng band. Siya yung nag-feed sa amin po ng mga music fundamentals, music theories, mga basics. Kaya nakakagawa rin po kami ng mga areglo. Hmm. Saka, sa kanya ko nga lang nalaman yung Nashville. Yes. Yes. Doon ko na alam ko. Sa kanya lang din lang. Yeah, it's good to hear kasi to be honest, maraming mga bands that doesn't really think about yung individuality nila, skills. Kasi I mean, don't get me wrong, I'm not saying na you need to think about your individuality, your skills na pwede mong ma-bring sa table, but alam mo yon, kasi in order for anyone or any artist to grow, you need to be thinking about what you can bring to the table din eh. Kumbaga, it's a good thing na nagkaroon nga kayo ng MD, nagkaroon kayo ng knowledge, and you guys are open to improve. Kasi in this line of work, I consider this a line of work kasi at some point, darating yung time na you guys will be haggling for talent fees, for like yung mga post nyo or mga position nyo sa lineups. Wag lang kayo gumaya sa issue ni Tanya tsaka ni Ben. Pero alam mo yun, yung mga ganong mga bagay. So if you really what do you call this? Seryoso about your music, you need to be thinking about what you can bring to the table. And the good thing about that is that you guys are open. Kasi I know a lot of people that are, kasi hindi naman bago to when it comes to artists. I'm pretty sure that you guys are aware that we all have this ego within us. Eh. Alam mo yun, we have this thing na I want it, yung ano yung na-envision ko, yun yung kailangan ko marinig. To a point na I became myself. Alam mo yun, ganun din ako sa banda ko and to myself. Pero kumbaga, when it comes with age, it comes with maturity eh. Kumbaga, you just have to work with what you have. And it's not really a bad thing, but it's actually a good thing kasi mas lumalabas pa yung different kinds of colors, kumbaga, in a rainbow. Kasi if you're just, alam mo yun, pag ikaw lang lahat nag-envision, ikaw lang lahat nag-arrange and everything, it's gonna be hard. And kumbaga, isang straight line lang yun eh. And that's the power of, kumbaga, collaboration and being open with one another. Now, question, since you guys mentioned that sa bawat songs nyo, may mga iba-ibang drummers, ano naman yung adjustments nyo? Kasi di ba, as a drummer, may mga iba-ibang style, may iba-ibang feels, may iba-ibang bigat when it comes to approaching a song. Paano yung naging adjustment period nyo for that? And it's not really a joke kasi I'm pretty sure nung panahon ng Laya, panahon ng Move On, panahon ng Kanlungan, iba-iba yung, alam mo yun, nararamdaman nyo na yung tao eh. Tapos biglang mawawala. Paano yung naging adjustment nyo doon? Siguro, Yung drummer na yung sasagot ka. kasi siya yung nag-adjust. Dapat tayo din. Sige. Hindi, sa inyo. Kasi I feel like, kunyari, ako. bilang basis na nakasama ang tatlong drummer. So, Totoo. Di kasi ako bassista ako eh. I feel like every time I do sessions, yun yung and every adjustment. time, and every time I play with different people, nag-iiba rin yun eh. Pero sa inyo, as sound, etong yung sound na binubuo nyo, ano yung naging adjustment? Ano yung feeling, kumbaga? And if in case, ano yung pwede nyo maging advice or tip for someone na magkakaroon ng mga changes sa lineup nila? Sige, ako muna. Siguro yung naging, wait lang, ano yung adjustments namin. So, yung nasanay kasi kami sa palo at tunog nung at saka kasi pare-parehas kami ng genre with Joselito, especially yun yung kaibigan namin at ever since siya yung nakakano namin. So, doon kami nasanay, doon din sa kanya din ako natuto when it comes to the bass and all pating beat. Yung pinaka-affected kasi doon is of course me, the bassist. Mas nasanay ako sa palo ni Joselito, and then
when it comes nung umalis siya, dumating si Micol, nagkaroon ng adjustment like paano yung saan mo kukunin to o ano magandang groove dito, like ano ba, sabayan ko ba o gawa ko ng ano dito, gawa ko ng baseline dito. So nagkaroon ng ano, and Micol kasi during that time bumalik lang din siya sa pag the drums nun. So yun lang din yung naging ano namin na adjustment namin na we had to give him time as well to regain yung ano niya. Then ano naman, naging fit din naman siya with the guidance ng lahat na kasi nasabay din sa kung ano yung genre namin, tunog. Tapos nung umalis siya, Kuya We, ako kasi talaga nagpilit kay Kuya We na siya yung pumunta, siya yung ever since kasi nung high school pa lang kami, nung narinig kong pumalo ng drum si Kuya We, gustong-gusto ko na talaga yung ano yung palo niya, lalo na yung ano yung awit ng kabataan. So ako yung mga talaga nag-ano sa kanya. Siya na lang. So hindi naging madali kasi nagkaroon din ako ng nagkaroon ako ng parang ng experience na kailangan ko mag-adjust. So yung adjustment naman din kay Kuya We, syempre may dalawang kanta na rin kami na kung ano yung dalawang kanta na rin kami na record. So ang adjustment niya rin is mostly ng adjustment din is sa kanya. Tapos sasabayan ko na lang siya kung ano yung ano. And yung ginawa namin yung laya, kuha naman niya kung ano yung kung ano yung gusto namin dun sa tugtog na yun eh. So, yung adjustment namin hindi naman sobrang hirap kasi lahat naman ng naging drummers namin, naging open sila sa kung ano yung magaguide namin at gusto namin at kung ano yung mabibigay nila at ma-contribute nila sa beat at sa sa tunog ng band. Siguro add ko lang din, Sir Irvin. Parang sir Bro, talaga. tawagin sir. Sorry, nasanay ako sa office. Bro. Bro, okay apart. Sige. Add ko lang din, Irvin. Maganda kasi rin na dun sa first year namin, dun nagkaroon lahat ng transition ng drummers. Kasi at that time, parang lahat kami nagre-regain pa lang din ng, alam mo yun, skills. Tapos, parang basically in-explore lang din pa namin yung sound namin. So, lahat kami open. Siguro magiging mahirap siya kung after 3 years, kung kailan solid na yung tunog tsaka yung pagtugtog. Tapos biglang umalis kung papalit yung iba. Kasi sobrang malaking adjustment din. Pero ito, talaga, parang nahirapan kami, pero bukod sa magaling si Kuya We, Ay, grabe. Ngumiti. Ayun nga. Open naman kami sa sa suggestions kasi exploring pa lang. Even until now, nag-explore pa rin kami kung saan kami papunta. Pero ayun, yun yung maganda about us. Tsaka friends rin kami. So hindi mahirap na magsabi na, uy, ganito. Parang, at saka, siguro, sino ba yung nagsabi nun sa amin na parang, good thing na medyo adults na kayo nung nag-start kayo ng band. Yung mga nasa 25, 26, 27. Kasi, parang at least kahit paano may emotional maturity na. Kasi kung siguro mas bata-bata pa kami, pag sinabi mo, uy, wag ganyan palo mo, uy, wag ganyan baseline mo. Parang baka may umiyak. Baka may hindi mamansin. Baka mag-away, ganyan. Pero 22 pa lang ako. Ay, sorry, nabunyag ko yung edad. Pero yun, parang ako masasabi ko na right time for every one of us na nabuo kami sa ganitong nabuo kami ng 2023. Yun. Agree. Ikaw naman, Kuya We. Anong adjustment mo sa kanila after yung dalawang drummers? I'm pretty sure na merong hindi naman mabigat kasi you guys mentioned na it's within the same year.
So, kumbaga, coming from, I believe, you're higher or kumbaga mas may edad ka ng onti sa kanila or higher year ka sa kanila. Ano yung naging adjustment mo coming from different bands to this? Kasi I'm pretty sure you guys have your own, alam mo yun, your own sound. Nag-explore kayo pero alam mo yun, kita naman yung paano nyo binabrand yung sarili nyo. So, paano yung naging adjustment mo, Kuya? Kuya We? Sige po. Kuya. Kuya na rin. Kuya. Adjustment siguro for me, yung una, mahirap. Kasi galing din ako sa parang matagal na parang stop yung pagtutog, pag-drums. Siguro almost, ano din, 3 to 4 years, parang gano'n, na walang palo. Kinig-kinig lang, ganyan, sa mga, and then, adjustment siguro na ginawa. Nung una kay Dong, kay Joselito, yung move on, paulit-ulit lang na makikinig dun sa song. And yung mga practice nyo nga din actually, ulit-ulit kong inanin. Ulit-ulit kong pinakinggan yun para makuha ko yung follow nito. Kasi ayun, para nga makasabay rin sa inyo. And then Amy Cole naman sa Kandungan, ganun lang din yung technique na ginawa ko. Paulit-ulit lang na pakikinig. And then para makuha yung follow. And then hanggang matanggap niyo ako. Yoy. Purihin mo rin kasi pinupost ka natin. para kasi sa akin parang gina yung audition ko. Yung audition ko para kasi binot niya ako para mag-drama. Yun lang po. Yeah, that's good. Well, tanong ko lang, you guys are, ilang years na ba kayo? 2021, I think. 2022 kayo nag-start. Correct me if I'm wrong. With being serious. Last year. Yung nag-release kayo ng mga songs. Okay. Yes. So what's your biggest gig so far? And can you talk me through on paano kayo nag-prepare for that? And ano yung initial feeling nyo playing for that gig? Labas ako dun. Yellow Cub. Yellow ko ba? Oh. UP, Yellow Cup, Yun. Actually, dalawa po. Yung una. tapos Dreamify. Ay, oo nga pala. Yung sa Giyo. Sagiho. Sagiyo, the anniversary of Sagiyo. Oh, nice. Sa Yun, Gihon. kasama ko. So paano yung preparation nyo for that? Is it the same? You treated it as like practice lang tayo and then let's just do our thing, or may mga special, alam mo yung preparations kayo ginawa for that? Parang Mas maraming practice. Oo. Mas maraming Kasi practice. nakaka-pressure yun kasi kasabay namin tumugtog noon sila tawag na sila lang ba? Blaster, Kinanaya, Master, Kinanaya. Kinanaya, Bigat nun ah. Justin, yung hindi lang din sa sa pagpa-practice more on yung readiness mo rin, yung psychological preparedness mo rin na takti, first time natin to, ma-line up sa mga malalaking names, parang worth it ba tayo dito? Parang ganun. Tsaka meron din yung tumatak na parang kahit anong mangyari, kung kuwari kinakabahan ka, basta kung magkamali ka man sa set, enjoy mo lang. Enjoy Gilan mo. naman yun. It doesn't matter kung ano yung nangyari doon. Basta nag-enjoy. Actually, oo. Tsaka sabi parang kinondisyon namin yung sarili namin na kahit anong mangyari sa performance, mahalaga nakatugtog tayo doon. Parang achievement na yun sa atin kasi nakasabay natin sila. Parang ganun. Tsaka, one thing na napansin ko po, yung time na nakaranas kami ng big crowd, bago po kami sumalang, lahat po kami kinakabahan. Pero nung time na nagsimula or tumugtog na kami, as in, wala na kaming napapansing crowd. Nag-enjoy na lang kami sa stage. Nakikita namin enjoy pero Actually, naalala ko nun, kinabahan talaga ako. Tapos sabi nila, hindi naman halata. Pero kinakabahan talaga ako. Tapos, ginawa ko para mawala yung kaba ko. Sinabi ko sa kanila na kinakabahan ako sa crowd.
Tapos sabi ko, guys, medyo, oo. okay, sabi ko, Ah, sabi ko, guys, medyo kinakabahan ako. Pwede bang sabihin nyo, kaya Go, mo Nicole. yan, Nicole. Siguro maganda rin yung experience kasi sa Sagiho. Parang very intimate. So parang kahit na you're with big names or big bands, parang sa set nyo, alam mo na kayo lang yung pinapanood din. Tapos parang you treat the audience as friends lang din eh. So parang mas madali maka-form ng connection. So nung na-feel ko na parang, okay, parang I connect na with them. Ayun na, nawala na yung kaba ko. Kasi enjoy na lang kami. And what I like about din sa Saguio kasi, kumbaga once you step in sa Saguio, wala nang ano eh. Kumbaga ikaw na lang as an artist yung nagkakaroon ng feeling na parang, uy, grabe, ang laking artist nito. Pero the matter of fact is, kumbaga we're just gonna be doing the same thing eh. We're just gonna be playing, we're just gonna be enjoying the night. Kumbaga, and yun nga totoo kasi every time we play Saguio doon sa band ko, Enjoy PH, sobrang saya kasi madili, hindi mo makikita masyado yung crowd dahil sa ilaw. Totoo. Tapos ang lamig pa kasi nasa likod mo yung aircon. So Malamig ako, kapag pawisan ka na after. oh, tapos nagtataka ako, sabi ko pre parang kakabagin na ako dito, ang lamig ah. Sabi ko kasi yung Thesis mga ka po pala nandun ka sa left side. Oo, sabi ko, Diyos ko, kakabagi na ako man. Yung mga set namin, syempre high energy, reggae ska, alternative. Tapos nagsasayaw ka pa, tapos nagtatalong ka pa, tapos Diyos ko, parang kakabagi na ako, poise na ako. Tapos yung mga gamit, di ko naman sinasabing pangit ang gamit sa Saguio, pero it needs improvement. Kumbaga parang kailangan po mag-adjust ng mga kung ano-ano. Adrian, palitan mo na daw. Hindi, ang iconic kasi yung lugar. Pero yung mga gamit, kumbaga it needs a little bit of touch of like, alam mo yun, it's 2024 man. Instead of like, alam mo yun, early 2010s pa yung ano. Pero nonetheless, sobrang iconic talaga ng lugar na yun. And palagi kong favorite na pag pwestuhan doon yung nasa tabi ng banyo kasi ang daming sticker. Kasi alam mong nasa Saguio ka na pag nasa tabi na yung CR tapos ito yung mga sticker. Yung isang older sticker. Sabi ko, ito na, nasa Saguio na ako, pre. Ayos na to. Kumaga. Well, anyway, let's as part of the segment ng podcast or ng episode is we're gonna be listening to your song and I'm gonna be providing my little bit critique of the song itself. So let's listen to Move On by Telling Me Miss More TMM. Let me share my screen. Ano yun? I-remaster na lang daw pag di nagustuhan ni Sir Irvin. Hindi, gusto ko nga yung ano eh. Hindi, honestly, mas gusto ko talaga yung ano, yung sound na ganito. Kasi medyo close sa heart ko yung ano, yung angst, yung tapang ng distortion o kaya ng overdrive sa gitara. Tapos yung medyo hindi siya, walang masyadong kumbaga umiilalim. I'm sorry, medyo pangit yung mga terms na ginagamit kasi hindi talaga ako marunong mag-record. Pero let's listen to the song. Can you guys hear it? Yes. Bakit di ka napansin?
palagi naman tayong nakikita. Ba't ngayon ko lang naisip na di ka katulad ng iba? Ba't bigla na lang? Ba't bigla na lang? Ba't bigla na lang? Bumagal ang takbo ng oras nung makausap ka. Ako'y biglang napangiti, napatanong. Pinawi mo ang lungkot ng puso ko. Di ko lang alam kung paano nga ba sasabihin to sa'yo, na pinawi mo ang mga luha ng mata ko. Oh, matatanggap mo ba ako kung mag-move on na ako? Kahit tagal na rin naghihintay na gumaling tong sugat sa puso ko. Kahit tagal na rin umiiyak sa pag-ibig na matagal naman nang nagtapos. Kung bigla na lang, kung bigla na lang, kung bigla na lang, bumagal ang takbo ng oras habang kausap ka, at aminin ko sa'yo ang damdamin ko, na pinawi mo ang lungkot ng puso ko. Hindi ko lang alam kung paano nga ba sasabihin ko sa'yo, na pinawi mo ang mga luha ng mata ko. Oh, matatanggap mo ba ako kung mag-move on na ako? Mahirap limutin ang nakaraang pag-ibig, pero mas mahirap yatang nagsimulan ang kinabukasan. Nakasama kita. Binigyan mo ng rason ang puso ko na magpatuloy-tuloy lang kahit gusto ko nang huminto. Binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Oh, matatanggap mo ba ako? Pinawi mo ang lungkot ng puso ko. Di ko lang alam kung paano nga ba sasabihin to sa'yo, na pinawi mo ang mga luha ng mata ko. Oh, matatanggap mo ba ako kung mag-move on na ako? Nice. That was Move On by Telling Me Mismo. That's a nice song. Sobra. Medyo ano lang, ang what I like about it is yung sound niya mismo ay kumbaga yung distorted, yung heaviness niya is very close to my heart kasi I grew up listening to, alam mo yun, yung mga guitar shredding o yung tone na in your face. Kaya
don't worry about remastering. Again, that's my taste. Kumbaga, really like, mixes like that. And the way yung syncopated part doon sa parang intro na parang sa drums niya, medyo nagustuhan ko rin siya kasi it adds touch and hindi siya yung basta dire-diretso na parang isang drum beat. Every time na mag-intro or may certain part na nagsisyncopate yung bass sa drums part, which is really great. I'm just medyo conflicted with the idea kasi I'm pretty sure you guys are using what I call the two-way method, which is yung first verse is the first wall, which is kung ano yung nararamdaman ng singer or nung storyteller, and then the second part is the questions of like what if. Kumbaga, that's a very useful technique when it comes to songwriting. Pero to be honest, I don't really have a problem with the song, and I don't really have any issues with it. It's really great. Kumbaga, may mga certain parts lang ako. If I'm the songwriter, I'm gonna be changing it like dun sa chorus part na pinawi mo ang mga luha ng mga mata ko instead ng mata ko. Pero again, I want to hear you guys like paano ba nag-start tong song na to? Sino nagsulat? How is the arrangement part? Pero so far ako, I don't really have a problem with it. Kumbaga, I like it again from the very beginning, especially dun sa part na may solos, yung solo guitar part, kasi napaka-rare na lang natin marinig yung mga ganong mga way of like, what do you call this, arrangements. Kumbaga, the last time na parang narinig ko rin, again I'm not really sure, pero Four Spades did that with Mundo and other songwriters na merong at least 1 minute na solos, which is, kumbaga, parang I feel like it should be added to any song instead of like, alam mo yun, dadaanan lang and walang bridge part. Kumbaga, tawag ko dun yun yung hingang portion eh. Pero can you guys talk about Move On? Paano siya nasulat? Paano yung naging arrangement niya? Sige po. Nag-start kasi siya sa akin po. So, di ba po, nung nabuo kami, sobrang random lang, ganun. So, nung kinonta ko sila, parang nag-meeting kami, agad-agad, tapos parang sabi nila, meron ka bang kanta dyan na nakabangko? Kasi may idea na sila na songwriter po talaga ako. In high school, gumagawa na ako mga kanta. Pero, yun nga, hindi ko siya napagpatuloy talaga ng consistent. May one song, yan yung song na yun, na pinasa ko noong 2018 sa Himig Handog. Tapos acoustic lang siya. Tapos pinarinig ko sa kanila. So, listening party kami. Tapos yun na, parang nag-usap-usap na sila na, ganito natin baguhin. Nagkita-kita kami. Initially, yung song talaga na to, Move On na raw yung title. Tapos, medyo may onting tweak lang kami sa lyrics. Tapos, yung mga, yun yung sinasabi niyo po na solo parts, addition na lang yun. Kasi nung original ko siyang ginawa, sobrang halos tuloy-tuloy siya. Onti lang yung mga breathing space na for instruments. Tapos, siguro yung mag-explain yung kung paano natin siya inayos ulit. Reglo? Sige, on behalf ni Joselito tsaka ni Charles. Actually po kasi, nung time na nag-session po kami with Maga, pinarinig niya sa amin yung acoustic na record niya nitong Move On na pinasa niya sa Himig Handog. Yung gabing din po na yun, bigla po silang sponty. Pumunta sila yung dalawa agad dito, si Charles at si Joselito, dito sa bahay para gawin yung initial draft. Kasi andun kami sa part na excite kasi yun, nag-start na kami. So, yung apoy is papoy pa na apoy. So, in terms of areglo, ang ginawang process po nung namin is inalay namin sa lyrics ni
ni Nicole. And yun, maraming draft na ginawa, including yung paano yung intro, paano yung transition from stanza to chorus. Dapat yung first stanza hindi ganun kabigat compare sa second stanza. And nandun din kami na discuss din kung lalagyan ba ng lead solo, guitar lead solo, maglalagay ba ng shredding or something. Pero since hindi pa doable yung part na yun, and we think kasi na bagay yung melodic guitar solo lang para mas ma-feel yung kanta. So yun yung in-apply namin sa song. And then maraming draft, nag-involve na sila, ayan, sila Vince, sila Edison. Masasabi ko na yung Move On po talaga yung pinaka naging connection ng bawat isa dahil sa pag-areglo namin sa song. So maraming, yung journey namin sa Move On is napaka-ikli lang actually. Araw-araw, lagi kami nag-studio, nag-brainstorm tuwing gabi. Kaya yung quick lang yung logo po namin buwan kasi tuwing madaling araw po kami nag-iisip. Yun. Okay. Doon kami, Madaling araw nagkikita-kita kasi may mga work and stuff. So yun, sa regular marami pong draft and inayon po namin sa singer which is si Nicole kasi dapat ma-feel niya yung song kasi siya pa rin yung magsasabi kung okay ba siya, ano yung kailangan baguhin, ano yung kailangan bawasan, sang bigat padagdagan. And iyon. Till now naman, nagdi-discuss pa rin po kami kung saan or ano yung mga pwede namin improvement sa mga song, lalo na yung Move On. Yun po yung process namin sa Move On. Tsaka dinagdag natin yung di ba, yung mga mabigat na part. Kasi siguro yung isa yun sa mga pinaka na-enjoy ko, yung nagko-collab kami sa studio, brainstorming. Parang paano siya bibigat kasi syempre papuntang bridge, ganyan. Parang Yes. paano yung climax ng song, ganyan. Tapos anong blending dito, anong second voice, ganyan. Kasi hindi lang, actually hindi po talaga kasi madali yung transition. Sa music kasi kailangan i-consider mo paano mo ihatid yung listener from one part ng song to another part para mas ma-feel po nila yung bawat words and yung tunog ba ng kanta. Tsaka tingin ko nag-work well yung bigat papunta dun sa lyrics ng bridge ay nung last chorus. Tama 'di ba na binigyan mo ng rason ang puso ko kasi parang nagkaroon ng transition parang or ng mas emphasis yung pinawi mo yung lungkot ko parang gano'n. So bumagay din siya dun sa lyrics. So yun, parang nakaka-enjoy po pag ganun yung process namin na very highly collaborative. Parang nakita mo talaga yung yung kung paano mag-isip bawat isa. Yun. At saka personally sa akin, mas na-appreciate ko siya kasi hindi po talaga ako maalam sa band dynamics kasi acoustic lang talaga ako. So parang every time na-amaze ako kapag may papasok na bassline or may papasok na drums, may papasok na ganito yung naisip niya sa lead. Parang, galing. Ganun. Parang makikita namin yung role namin isa-isa dun sa pagbuo ng kanta. Parang hindi ko masasabi totally na, ay ako lang gumawa niyan. Ganun. Kasi parang sa akin lang yung foundation, yung melody. Pero yung the song as a whole, yun. Parang lahat po talaga. Okay. That's good kasi on the technical perspective, kumbaga everyone is collaborating with one another, which is very hindi siya common. Honestly nga, kanina yung sinabi ko, we all have our own egos eh. Kumbaga, we already have a path towards a song itself. Like for me, every time I write songs for different artists, meron na akong na-envision na tunog na gagawin nila eh. And it's good that you guys are open with one another with collaboration kung ano ba dapat yung gagawing arreglo or arrangement for different parts of the song. But since you mentioned, Nicole, na ikaw yung nagsulat nito, I just have a question on the lyrical part. I know that this is like a personal song for you, pero at some point, for the first time, if you're gonna be hearing it, the lyrics itself,
it's kind of confusing kasi on the first stanza you're mentioning about you, kumbaga hindi mo sinasabi, or kumbaga on your own, kumbaga, and then on the chorus part, medyo if you're gonna be listening to it once, parang nalito ako nung first time narinig ko siya, kasi parang yung feeling ko na nawala nga yung pinawi mo yung lungkot sa puso ko, pero parang matatanggap mo ba ako pag nag-move on na ako? Is there like a story behind it, or kumbaga, can you explain more on the lyrics? I'm sorry kung Okay lang po. kung ano pero Okay if you lang. don't want, kasi I know it's a personal thing. Kasi ako I don't like talking about my songs kasi Hindi, it has okay lang, like okay lang. personal touch to it pero yeah. Okay Okay, lang. can you talk about the lyrics, kasi medyo doon ako medyo na-confused at first. Nicole, may Actually- tissue ka dyan? Joke lang. Ito, black. And then, paano ba? Nung sinulat ko kasi tong kanta na to, in-imagine ko siya as hindi siya yung parang regular move-on song na ang hirap mag-move on from past relationship, sana maka-move on na ako or hindi kita makalimutan, parang ganun. It's a story wherein nandun ka na sa phase na wala na yung previous relationship. Tapos meron kang kino-consider na another person. Parang ganun. Tapos, hindi ka fully maging open into the new whatever potential relationship. Kasi nga, you're still wounded from the past. So parang intended tong kanta na to for that new person na kinikwento mo yung pain from the past, pero iniisip mo na, alam mo yun, parang matatanggap mo ba ako pag naka-move on na ako? Kasi ikaw yung naging rason kung bakit, alam mo yun, nakakakita ako ng light na pwede pang move on. Parang ganun. So, if nakakalito po talaga siya, I mean, if hindi mo siya babasahin yung lyrics ng buo. Oh yeah. Ayun. Pero, yeah, medyo sinadya rin namin yung ganun para pag binasa mo, parang mapapaisip din sila. Yun, ba't ganun? Parang, ano mo yun? Yeah, Yeah. it's a good way of telling a story. Kasi, di ba, usual na every time we tell stories, we start with, ganun nga, with what we're feeling, and then medyo connected siya with the chorus, and then back to the first wall sa second verse, and then dun na sa bridge magkakaroon ng, kumbaga, magko-connect one another. In this part kasi, kumbaga, parang there's this mystery about it na parang, teka lang, akala ko ba okay ka na? Tapos biglang sabihin mo, bakit parang mag-move on ka na? Yan. So dun yung kumbaga, it's a catch. Yeah. Kumbaga, for me, kasi first time ko makarinig ng ganon. Hindi naman first time, kumbaga parang first time ko maka-analyze ng, teka, ano ba nangyari dito? Sabi ko parang hindi ko maano. Tapos nung second time, tsaka nung kanina, nung third time, pinapakinggan ko siya, okay, gets ko na siya unti-unti. Kumbaga, it's coming from a different perspective of like how you tell something. Kasi madalas, di ba, gasgas na yung meron akong ginawang kanta na parang ang sinabi ko dun di ka ba napapagod? Tumatakbo sa isip ko. Kumbaga parang sobrang gasgas na yun, pare. Sobrang gasgas na. Pero this is a different way, which is a great job and a really great way of telling a story. Kasi ako, share ko lang yung song na i-release namin for Enjoying PH is about ano ba tawag doon? About addiction, kasi addiction and ano ba tawag doon? Pagiging obsessed mo sa isang tao or not really tao, to a thing, to a point na parang kinover up lang namin siya na maging in line with yung pinaglalaban namin, which is medicinal marijuana. Pero titignan mo rin talaga, it's about addiction, about obsession. Pero yun lang, medyo na-share ko lang, pero nakakatuwa kasi it gave light to the song itself sa Move On. Now,
This the Yeah, ano din surprise. po kasi, Sige, Mm. go. ano din po kasi whenever I write songs, parang iniisip, kino-compare ko siya sa mainstream. Parang, how do I, um, parang, paano ba? Parang, ile-level yung kanta dun sa mainstream, pero at the same time, may pagka-unique siya. So, dun sa pagsusulat, sa creative writing, sa how you deliver yung poetry, ganun. May mga ganong considerations. And ano din, ginagawa ko rin siya na very, parang introspective. Yung from what I feel, from what I, or kung ini, paano ba? Parang kung ano yung, for example, kung about siya sa ibang tao, kung ano yung possible na ma-feel, like internally. So, ayun, ganun po yung process ng That's pagsusulat. Yeah, that's good to hear. And kumbaga, the song is actually really promising kasi nga, it has this certain element to it na hindi siya yung usual na, kumbaga, in your face na yung lyrics. Yes, in your face yung lyrics, pero you really need to think about it or listen to it twice, 3 times, 4 times to really get the point. Now, question for you guys. Are you guys Linkin Park fans? Yeah. So the surprise po. question, the surprise question is about Linkin Park. As you guys all know, and as sa mga makikinig nito, you guys know that kaka-reveal lang ng kanilang bagong vocalist na si Emily. So, what's your take on the issue with Linkin Park right now, and what's your 2 cents about it? Si Kuya Will sasagot niya, Linkin Park po yan. Kasi let me start with mine. Kasi sa akin, para at least meron tayong pagsimula na conversation about this. For me, yes, it's really sad na Linkin Park is still going on without Chester. Kasi as we all know, Chester's voice is, alam mo yun, yung iconic as it gets Pero kasi, in terms of like, what happened with Chester and yung move ng Linkin Park with the new vocalist, I feel like we still need to respect their decision. And the comparison should not be there. Kasi in the first place, hindi naman talaga umalis si Chester. And I feel like, alam mo yun, Emily has it Kumbaga, it's a different sound, it's a different era, it's a different face So I just feel like it's very high pressure for her to really perform kasi a lot of fans are, alam mo yun, having this comparison. And it's not really the first time. Kumbaga with Queen, with Metallica nga even. So kumbaga, it's very common na magkakaroon ng ganong issue. Pero for me, I'm good with Emily, and I'm hoping to listen to newer songs. So, how about you guys? Sige, ano lang. So, ayun, parang same din sa'yo, bro Irving. Ano kasi yun para sa hindi lang naman siya specifically for Linkin Park. Kasi lalo na sa amin, kami may changes din kami in band members, di ba? So, ayun, pag magkakaroon ng changes lalo na sa lineup and band members, magkakaroon talaga ng significant changes yan, lalo na sa music na magagawa nila. So, although iconic si Chester, lahat ng mga favorite natin songs, kinanta niya. But if we love the band itself, kumbaga yung band mismo yung mahal natin, di lang yung specific member nun. So, supportahan natin yung band na yun kung saan man sila patungo or kung ano man decision yung gagawin nila, diba? So, kung ngayon, okay din naman ako kay Emily so far. Tapos naririnig ko din naman na yung mga ano sa mga concert. And looking forward din naman na marinig yung mga songs na gagawin ng Linkin Park ngayon with Emily. That's great to hear. How about the others? Just one more taker. Ako na lang siguro.
Sa POV naman ng singer na bago. Siguro sa part naman ng actually maraming banda rin kasi nagkaroon ng mga bagong singers, and also tingin ko yun yung pinakamahirap kasi ah ah, lalo na kapag yung singer na is nakagawa na ng name together with the band, kasi each member kasi mayroong mga fan base yung mga yan for sure. Yung lead guitarist, yung bassist, drummer. So possible na hahanapin nila yung element or something na pinaka-bias nila dun sa artist. Then if hindi nila nakita dun sa pinalit, andun papasok yung possible mabash or ma-disappoint yung ibang fan. So sa perspective ng bagong singer, kahit sinong member, andun yung pressure sa kanya. Pinaka magiging magandang gawin siguro is to keep going and check na lang yung result kung ano yung mangyari. If sobrang negative impact sa personal life na or mental health and kung ano man, doon na siguro papasok yung need ng i-consider to let go pa rin yung band. I don't know. Yun lang po yung take ko. But yun, looking forward sa bagong songs ng Linkin Park. Ano ko din, dagdag Yeah, ko rin. and Ayan. Dagdag ko Yeah, lang go. din ang ano kasi parang tawag nito, mentality kasi ng mga fans. Minsan ina-associate nila yung banda mismo as a whole sa lead vocalist. So once na nawala na yung lead vocalist na yon, ang iniisip nila is hindi na yun yung dating banda na gusto at minahal nila. Pilay na ganyan. I'm sorry. Shinare ko yung story niyo. sorry. Pero I agree with that. Pero I have a follow-up question. Since I believe we all have the same ideology na we need to support and we can support the new vocalist. But with their ties to Scientology and different issues, the question is, can we separate the music to the issues itself, or talagang kailangan as an artist you need to be clean? Kasi for me, yun na lang number one factor, R. Kelly. I still listen to R. Kelly, and I cannot say I'm a fan, pero I enjoy his music. And I don't really associate with, well, he's associated with the R issues and these mga issues niya. Pero if we're just gonna be talking about the music, then let's just talk about the music and not really associate them with other things. How about you guys? Agree din po ako doon. Agree. Kasi may mga pinapakinggan din po kasi ako ng mga artists na marami ding issues. And nakakalungkot lang po sa society natin kasi pag inisip nila na kapag nakikinig ka dun sa artist na yun, ina-associate ka na agad na katulad mo siya. Which is hindi naman daw talaga. For me, that isolated kasi mas ine-enjoy mo yung music niya. So, agree po ako sa sinabi niyo, Brother Erwin. Dagdag ko lang din to. Yeah, agree ako, similar with Ruru. Kasi yun din, meron din ako personally meron akong hate na genre. Tapos pero pag may narinig ako na kanta na parang catchy, okay siya pakinggan, hindi man sikat or what, may problema man yung kumanta nun o wala, nagugustuhan ko pa rin siya. So it's not about someone who did the music. It's about the music itself. Kasi yung nabibigay ng music sa'yo. Kasi yeah, let's say papasok dun yung pag pinakinggan mo yun, mapupunta sa kanya yung revenue noon and all and so on. Yun yung nagiging issue kasi na parang, yeah, boycott natin yan kasi ganyan. But the thing is, aminin mo man o hindi, at some point, nakinig ka dun sa kantang yun at
napasaya ka rin at napa-jive ka din dun sa music na yun. Hindi man kasi yung tao na yun hindi man yung tao yung nagpaano sa yung music itself yung nagpasaya sa nagbigay ng saya. Yeah. At least we all have. Mawala. Okay lang, walang problema. Hindi pwede. Well, Wow. Hindi ka namin pinakstop kami. Hindi ka namin pinakstop kami. di ka namin siniraan do, Ori. Di ka na. May The question kasi is about LP and yung association niya with Scientology and all that stuff. So yung question ko doon earlier is, can we, kumbaga, i-take aside yung music and the issues, or talagang kailangan na ba nating i-boycott yun dahil nga ganun yung issues niya, dahil it's associated with her. And for me kasi, if I enjoy the music, I enjoy the music. I don't really mind if the person behind the music has an issue. Well, I do mind kasi may mga certain issues siya, pero when it comes to just the music, I'm not gonna be a hypocrite and say na parang I didn't enjoy the music kasi ganito yung naging association niya. Kumbaga, if it's just the music, kumbaga at the end of the day, good music is still good music. Regardless of whatever race, whatever issues, whatever, I'm sorry for the French word, whatever bullshit na kung ano man yung ginawa niya sa buhay niya. So, with that being said, what's next for TMM? Can you guys talk about your future plans? Ako na lang po. Ano ba itong kinakabahan ako sa laptop ko eh. Umaya, mawala na naman ako. Anyway, recently po kasi nag-transition kami ng management. So, recently, previously we were signed with Hello Music and Seek Happy. And then we transitioned nga po to another management. Ngayon, kakasign lang po namin with Dreamify Records. Nice. So, yes. Very supportive naman yung Hello and Seek Happy for this. So, ayun. What's coming from for TMM? Siguro, hopefully po by January, kasi nagpe-prepare kami ngayon ng EP namin. Medyo matagal na siyang na-delay. So, Ayun, wala nga. So, saluhin ko si Nicole doon. Yeah, we have plans in January by next year's na we're planning to have an EP launch sa yun nga by January, and inaano namin yun. And also ano pa ba? Ano bang ma-add nyo, guys? Ang alam ko lang kasi right now we're prepping for the EP launch, the gigs, and then yung bagong management namin. Nice. And I believe marami pa mga changes yan. Syempre with different management comes with different changes. So I'm pretty sure it's gonna be very, very fun for everyone. Now, before we end the podcast, this is the time to promote, guys. Anyone that you want to thank or you want to promote, na mas better kung individual para at least pasalamatan niyo lahat ng gusto niyo pasalamatan. Yeah, first of all, we want to thank our previous members sa contributions nila. Joselito, we have Isaiah Nicole, and also yung kakalis lang naming kabanda, si Charles Padronero, keyboardist. So, we want to thank all of them for their contribution sa banda, especially the guidance of Charles being a music director. Okay, next. Anyone? Since anniversary ng Move On, we want to invite you to stream Move On Spotify. Available siya sa mga
music platforms, Spotify, YouTube Music, I forgot the rest. Apple Music, yeah, nandun din siya. At gano'n din, yun, thank you din sa, yun, sa Seek Happy Management, sa paggabay sa unang chapters ng band. So, malaki pa rin yung utang ng loob namin sa kanila kasi doon pa rin kami nag-start. And sa Hello Music Studio, sa walang sound, pagtutok sa mga songs sa pag-regular or pag-mix ng mga first 3 songs namin. And ano pa ba? Sa mga friends po namin, thank you sa pakikinig. Thank you sa walang sawang pagsuporta sa aming banda. Grabe And- na talaga yung struggle ko. Sorry po. And thank you kay Nicole kasi, ay, dyan na pala siya. Sorry. Ay, nandiyan naman. Lumipat na ako. Nakakaloka. Lumipat na ako sa phone. Wala na akong background. Okay lang yan, okay lang. So dito na naman tayo sa part na we give thanks and promotion. So aside from your previous management and then sa mga management nyo and then sa mga songs. Oh, by the way, di ko pala nabanggit. So I'm the events manager for Berio located sa Santa Rosa. So if you guys want to do gigs or mag-launch kayo ng tour, just let me know. Pwede nating pag-usapan yan sa Berio. So yeah. Sige po. Yes. And then ako pala, I just wanna by the way, kayo guys, may mga gusto ba kayong pasalamatan or anyone na hindi pa nabanggit? Social media team, yung behind the scenes namin, nakapag-promote sa online. Yeah. Actually, malaking help po talaga sila kasi alam mo yun, wala rin kaming binabayad sa kanila pero nandyan pa rin sila. So, ayun. Okay, so may team kayo behind, may social media, may Yes. mayroong din marketing. Nice. Just di na kayo lahat go talagang sa music lang kayo. Kasi naranasan namin dati. Kami na sa gigs, kami na sa PR, kami na sa marketing, kami na sa Mahirap. Spotify. Sobrang hirap kapag ganun. Yeah, pero at least ngayon meron na talagang mga individuals na talagang gustong tumulong sa mga bands like us, sa mga artists like us. So, Yes. ako naman, I just want to thank first yung sponsor ko, The Bakery. Maraming salamat, The Bakery, for never-ending support. Sa mga t-shirts na pinadala mo bago, thank you so much, man. Sa Berio Santa Rosa, maraming salamat for the support. Sa parents ko talaga. Sa parents ko for giving me this knowledge. Tapos sa banda ko, Enjoying PH, sa isa ko pang banda, Banky, and then may iba pa akong banda din na basta yung mga tinututugan ko dati, tsaka hanggang ngayon sinesession ako. Maraming salamat. And for everyone that's listening sa Team Spotify, maraming salamat. Sobrang maraming salamat po sa inyo. And then sa medyo maliit pa yung YouTube, pero sa Spotify talaga mas mataas. Maraming salamat Team Spotify. And yung pala, shameless plug, if you guys want to have what do you call this, like a closer connection with the podcast, meron tayong community group, mga friends and family ng Usapang Musika with Ervin Besana. You can check out my community group. Nandun ako nagpo-post ng kung ano-ano mga kabulshitan sa buhay, pati yung mga kasama natin doon. And then possibly what I'm planning to do is to create like a what do you call this, para bang segment inside that community group where every time I interview people, magkakaroon din sila ng chance na to be on the interview itself as an audience. It's like kumbaga parang additional perks of being in there. And then marami pa. So marami pa tayong niluluto. Magkakaroon pa tayo ng Shopee. Magkakaroon tayo ng mga giveaways na pwede for the community group. So again, if you guys want to get closer, and support, you can check out my community group, mga friends and family, Usapang Musika with Ervin Besana. And again, please follow TMM Telling Me Mismo on their social media platforms. Stream their songs
sobrang laking bagay for artists like us na mag-follow kayo or mag-stream kayo. Sobrang libre lang 'yan. Share niyo yung mga post nila, share niyo, i-like niyo, mag-comment kayo. Kahit ano gawin niyo, basta magkaroon ng engagement. And then for me as well, you can follow my Facebook account, Ervin Basana, sa Instagram. And then follow me on Spotify para at least lumabas tayo dun sa mga sinesegment nila sa Spotify. True. palaging wala dun eh. Puro mga sikat na artista yung mga nandun eh. So at least magkaroon tayo ng segment dun. And then follow me or subscribe to my YouTube channel. Hindi ko naman masyadong pinopromote pero please subscribe. And then if you have questions, clarifications, violent reactions o kung ano man, feel free to email me or send me a message sa social media platforms ko. So yun lang naman. Again, maraming salamat TMM for the Thank you din, opportunity. Sir. It was fun. Sir, Maraming Thank you salamat and I hope that I will see you guys in the near future sa mga Thank you gigs din nyo. po. Yun nga pala, by the way, meron pala akong share lang. Nagkasabay na tayo before sa Silim. Pero Yeah. parang nahuli lang ata kami, nag-last band kami kasi kumbaga sumingit lang kami doon. Sumingit kasi kami doon, gawa birthday nung vocalista namin. Tapos sabi, oy, tumugtog ka na, birthday mo rin naman. Okay, sige, tugtog na tayo. sayang po, hindi namin kayo napanood. Oo, hindi ko rin kayo napanood guys. Alam ko medyo nasa unang part kayo. Pero nakita ko kasi doon sa live na, hindi man live, yung video na pinost ni Indelible Ink na meron kayong performance doon. And yun pala, huge thanks din kay JL Indelible Ink. Yes. Maraming salamat for the opportunity. To be honest, di na ako masyadong naghahanap ng mga artists kasi binibigyan ako ng artist to interview. And again, please follow TMM on their social media platforms. They are September's Artist of the Month. So paangatin natin ng 10K yung mga songs nila, mga chong. So please Malapit na. listen. Yeah, please listen to their songs. Yun lang naman, again, maraming salamat. Ako si Ervin Basana and thank you for listening. You guys take Maraming care. salamat. Kami po ang telling me mismo. Yay. Thank you. Thank you po. Sana nag-enjoy kayo.